Patuloy naman ang pamahalaan sa paghahanda para sa chairmanship ng Pilipinas sa ika-48 ASEAN na gaganapin sa Cebu. Mayroon naman silang abiso para sa lahat ng media organizations sa bansa. Nasa linya ng telepono si Eliza Insigne, una sa balita. Eliza? Sa 2026 chairship ng Pilipinas, hinihikayat ng ASEAN Philippines ang mga media outlet na makiisa sa mga gawain ng ASEAN ngayong taon. Kabilang na dito ang 48 ASEAN Summit-related meetings na gaganapin sa Mactan, Cebu sa Mayo. Kinakailangan lamang ang accreditation ng bawat media personnel para sila'y maging kabahagi ng makasaysayang pangyayari. Maaaring mag-register online ang media organizations na sasama sa event. Samantala, mahigpit namang iniiwasan ng ASEAN NOC ang magkaroon ng interview sa loob ng venue. Partikular na ang ambush interviews dahil sa maliit na espasyo. Mayroon namang nakatakdang lugar para sa media kung saan pwedeng isagawa ang interviews, kagaya ng international media centers. Hindi rin bibigyan ng access ang media sa ilang mga pagpupulong. Pero yung ambush, mukhang imposible nang mangyari yung ambush interview. Because one, syempre we're more conscious of the ambience that we are operating in. Kasi depende talaga yan sa venue. Sa Cebu, it's really the space. I mean, if you look at it, hindi talaga pwedeng mag-media box the way you look at Indonesia or ano. Because the space is, that's the reason why we chose the International Media Center, a building across the Mactan Expo. Sa ngayon ay patuloy ang paghahanda ng Pilipinas bilang host sa 48th Summit ng ASEAN sa Cebu. Nakikipag-ugnayan din sila sa local government unit ng Mactan. Samantala, marami namang youth volunteers mula ASEAN organizations ang tumutulong sa paghahanda para dito. Nauuna sa balitang bago, Eliza Insigne ng IBC News para sa Congress TV.